malinawan sa mga isyu tungkol sa iyong mga karapatan. Narito na ang legal na usapan na nagbibigay linaw sa mga legal na katanungan mula sa karapatang pantao, batas trapiko, kontrata, ari-arian hanggang sa mga usaping pamilya at iba pa. Kasama ang Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Pag-uusapan natin yan sa paraang simple, malinaw at madaling maintindihan. Legal na usapan. Kabrigada, nagbabalik tayo sa ating programa 5 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. At ang oras na yan mga kabrigada ay hatid sa atin ang ating Drive Max Plus Herbal Capsule. Type ko yan. Yan. Ang tatay po kasi mga kabrigada, di ba? Ang haligi ng tahanan. Pero minsan po mga kabrigada, hindi naman natin maaalis talaga na sa sobrang daming responsibilidad, hindi lang sa loob ng trabaho, kundi minsan sa mga siyempre may mga kaibigan at sa pamilya po mga kabrigada, nauubos po yung kanilang stamina para magampanan po ang mga ito. Lalong-lalo na kung ikaw po ay may anak pa din. Oh, 'di ba? Pagkatapos ng trabaho, 8 hours yun. Kung malayo-layo pa ang biyahe mo, talagang mauubos po mga kabrigada ang energy mo. 'Di ba? Tapos pagdating sa bahay, pagod ka na. O gusto makipaglaro ng iyong anak, o minsan ay hindi mo mapagbigyan. Yan. Napakahirap po sa loob ng isang tatay yung ganoon, ng isang magulang, mga kabrigada. Kaya naman, naririyan po mga kabrigada ang ating Drive Max Plus Herbal Capsule. Malaking tulong po yan mga kabrigada para magkaroon tayo ng sapat na stamina. Nang sa gayon, lahat po ng responsibilidad natin, hindi lang sa trabaho, kundi maging sa pakikipaglaro sa ating mga chikiting or pagbibigay oras kasama po sila mga kabrigada, ay napupunan din po natin. Hindi natin po mga kabrigada na isasangkalan or napapabayaan. Diba? Napakaganda po na lahat ng iyong gawain, lahat ng inyong responsibilidad ay nagagawa natin dahil may sapat tayong stamina, may sapat tayong enerhiya, may sapat tayong lakas. At maaari pong makapagbigay ng ganyan po mga kabrigada ang ating Drive Max Plus Herbal Capsule. Hindi lang po yan mga kabrigada, panglabing-labing. Ha? Tama! Siyempre, ang ating Drive Max, meron po yan mga kabrigadang ginkgo biloba. O yan. Meron din po yan mga kabrigadang tongkat ali na nakatutulong po mga kabrigada para ma-boost ang energy mga kabrigada. Siyempre, yung energy natin mga kabrigada, hindi lang dapat panglabing-labing. Yan. Para sa responsibilidad natin sa oras kasama ang ating mga misis. Dapat pati din po mga kabrigada sa pakikipaglaro sa ating mga anak. Tapos yun, after nyan, pag medyo malalim na ang gabi, yun, paano naman? Oo, 'di ba? Kung may energy ka pa baga, 'di ba? Lalo kung naka-Drive Max ka, why not, 'di ba? Tama! Siyempre, ang ating Drive Max Plus Herbal Capsule ay available po sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Meron ho yan mga kabrigada sa South Star Drugs, sa Mercury Drug Stores, sa The Generics Pharmacy, Generica mga kabrigada, at sa Carl Andre Drug Store. Available din po yan mga kabrigada online sa pamamagitan po yan ng Shopee, Lazada, ng Brigada Shop at ng TikTok Shop. Tama! Ay! Type ko yan. Okay? Sige na mga kabrigada, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa at mula po mga kabrigada sa Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter, makakasama natin ngayong umaga ang pang Drive Max ang tindig. Mukhang solo ka ngayon, attorney. Nga po. Si Attorney Ferdinand Alan Alda. Good morning, sir. Magandang umaga po, Brigada Mel, at sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga po sa inyo. Yan. Ang ating pag-uusapan po ngayon, sir, ay bullying. Opo. Yan, napapanahon. Napapanahon. Oo. At syempre po mga kabrigada, yung may mga katanungan po mga kabrigada, ang text line number ha, bukas sa bukas, 0945-287-6650, at ang comment section na nangyayari ho nating Facebook Live. Makiisa kayo sa ating talakayan nang sa gayon, kung may hindi kayo masyadong, or kayo ay nalalabuan sa aming pinag-uusapan, at least, mabigyan linaw natin. Okay? Sige po, simulan na natin mga kabrigada ha, ang ating talakayan. Titingnan natin kung makakarating si Attorney Easy. Easy pa. Baka nasa biyahe pa ang Attorney Easy natin. Sige, pero ito muna po, Attorney Alan. So,
ano po ang maituturing na bullying sa ilalim po ng ating batas? Ang bullying po under the Anti-Bullying Act of 2013 ay isang paano ba, mahirap itagalog but it is defined as a severe or repeated use of written, verbal, electronic or physical acts by one or more students that results in one or more of the following. Okay, ito po yung resulta ng matitindi at paulit-ulit na written, verbal, or electronic or physical acts ng isa o marami pang estudyante, fear of physical or emotional harm, damage to property, a hostile school environment, infringement of rights at school, or material and substantial disruption of the education process or orderly operation of the school. Yan po yung definition na ibinigay ng Anti-Bullying Act of 2013. Yan po. So, ibig sabihin kapag nakakaapekto na, doon po sa buhay nung biktima siguro ng bullying, attorney. So, yes po, lalo po sa kanyang pag-aaral. Okay. Oo. So, ito kasi minsan pag nabully, hindi naman sa nabully, sa loob ng paaralan, hindi po maiiwasan yung asaran. Oo. So, kailan po nagiging simpleng pang-asar lamang at kailan na po nagiging bullying na? Yan. So, kailangan magkaroon ng distinction kung kailan yung simpleng asaran at kailan po talaga yung bullying. So, sabi nga po sa definition, dapat to is severe, dapat matindi ang ginagawang panloloko o kay pananakit. Okay? Kailangan po ay repeated, paulit-ulit. So, kung ito po ay yung mga asarang isang beses lang, hindi naman po siguro ito mako-consider as bullying. Maliban na lamang po kung ito may pattern na lagi na lang ba. Kami alam niyo yung pag isang estudyante papasok na laging isipin, nandiyan na naman si Garne. Lulukuhin na naman ako. In that way, it becomes bullying na kasi nagiging pattern na at nagiging takot na sa bata. Pero kung ito yung normal lang pong lukuhan ng mga magkakabarkada, at ito naman po hindi pa ulit-ulit at hindi ganun kagrabe, then it may not be considered as bullying. Pero sa tingin ko po yan ay depende po sa nagiging epekto po doon sa biktima. At base po dito sa ating Anti-Bullying Act of 2013, ano po talaga yung layunin po nito? Well, ang layunin po talaga nito is to prevent yung pong bullying per se sa ating mga eskwelahan. Under Republic Act 10627 or the Anti-Bullying Act of 2013, ang coverage po dito ay ang ating elementary and secondary schools. Okay? So doon po lang ang coverage po ng Anti-Bullying Act of 2013. Okay? So elementary and secondary schools. Kasi po, dito po makikita yung age po ng mga bata. Kasi it ranges from our minors until siguro kung sa ngayon po yung secondary natin with the K-12 natin di hanggang 18. So marami pa rin po yung minors dito po sa mga institutions natin ito. And that is the reason po kung bakit po ginawa yung Anti-Bullying Act. And sakop po ba nito yung pribado at mga pampublikong paaralan? Yes po, wala pong distinction kung ito po ay private or public schools. Basta po kayo ay primary or secondary school, elementary or secondary, pasok po sa provisions po ng Republic Act 10627. Yun. Oy. So, pagdating po, kasi nauusok halos kadalasan na bullying, attorney, ay nangyayari sa loob ng paaralan. So, yan naman talaga. Siguro kahit ako po ay 2013 kasi napasa ito eh. So, 2013 ako ay nasa pag-graduate na eh. Oo. Graduate na actually. Oo. So, tinitingnan ko. So, sa ngayon po kasi, dito sa bullying, dito sa batas na ito, so, ano po ba yung
obligasyon ng school kapag po may naiulat na kaso ng bullying sa kanilang sa kanilang nasasakupan, sa kanilang lugar, sa kanilang paaralan? Okay. Ano po? May mandato po kasi na ibinigay ang Anti-Bullying Act of 2013 sa ating po mga eskwelahan na magkaroon po ng programa o polisiya para po mapaglabanan o maiwasan ang bullying sa kanilang mga premises or sa kanilang mga paaralan. So dapat po nagkakaroon sila ng maayos na policy, magkakaroon po sila ng mga procedures kung paano po haharapin ang mga gantong mga pangyayari sa kanilang paaralan. Oo, dapat may protocol ba sila? Yes Oo, po. Alam mo yung Brigadier Mel, yung sa policy, magsisimula yan sa pagbibigay dapat ng abiso sa mga estudyante na bawal ang bullying sa school. So inilalagay po yan sa mga handbooks ng mga school, ng mga eskwelahan. At pinamimigay po yan sa mga estudyante para kanila mabasa. Ganon din para mabasa rin po ng mga magulang na bawal po ang bullying sa mga schools. Tapos nakapalagay po doon sa proseso siguro na kung paano yung mga reporting na dapat gawin ng mga estudyante kapag nakakaranas ng mga gantong mga bullying sa kanila or kung may nasasaksihan sila na nagiging bullying sa school. Dapat din po ay ang mga eskwelahan, base po sa batas, ay magkaroon ng, tama po kayo, yung protocols. Sino po ba ang dapat lapitan? Ano po ang dapat maging aksyon ng mga teacher o kung sino mang empleyado ng eskwelahan na bibigyan ng trabaho or ng duty na kaharapin ang mga ganitong mga pangyayari. Siguro meron naman attorney sila na sinusunod both public and private schools na protocol. Pero ito kasi attorney ay hindi gaanong naibibigay ng impormasyon sa magulang at sa mga bata. Oo, tapos minsan pa pag nabully sa loob ng paaralan, natatakot. Ito kadalasan na nangyayari, natatakot yung mga biktima ng bullying. Oo, na magsumbong, na magsabi, 'di ba? Minsan ay nalalaman na lang pag grabe na, nakakaapekto na, lalong-lalo na sa kanilang pag-aaral. Hindi na pumapasok, saka palang malalaman ng teacher, ay nabubully pala ari. 'Di ba? So, kasi po minsan yung mga bully sasabihin sa binubuo, huwag kang magsusumbong kasi pag nagsumbong ka, lalo kang mananagot sa akin, 'di ba? So, may mga ganun po. So, tsaka po siguro kaya rin hindi nagsusumbong yung mga bata, yung takot po na sabihan siya ng mga peers niya. Yung mga sumbongero, di ba? Hindi nakikisama. Mas inaasar pa. Opo. Yun. Masakit yun para sa isang bata. Lalong-lalo na, yun yung mga panahon, attorney, na talagang minsan ang mga bata ay humihingi po ng validation. Hindi lang sa magulang nila, kundi mangi po sa kanilang mga kaibigan. Tama po. Based on experience po, kailangan kasi ng mga bata, siguro yung acceptance sa grupo. Yes. Tama yung validation po. Naghahanap sila ng group. Kaya po siya nakikipag-socialize. Diyan po natututo ating mga bata mag-socialize sa school. So, nakikisama po siya. Po. Pag hindi po siya nakisama, siguro sa self-esteem niya, bumababa. Oo, totoo din naman yan. Kasi, kahit naman po kami, ni Attorney Alan, dumaan naman po kami sa pagkabata. Oo. Kahit naman ako, Attorney, aaminin ko, nabully din naman ako noon. Ako din po. Oo. Pero natatawa ako noon pag naalala ko nung nabully ako. Nagsumo ako dati sa nanay ko, Attorney. Ang sabi sa akin ng nanay, sapak eh. Ayan, hindi sinapak. May ganun? Nabawi. Hindi sinapak ko. Mabuti na lang din nagsumbong sa teacher nang nasapak ko. Kaya nga po, ganun eh. Oo, ganun po mga kabriga. Pero hindi naman sinasabi natin na sabihan nyo yung anak nyo samakin nila. Pero tamang paggabay po kasi talaga. Attorney, napaka-importante talaga dito. Yung monitoring din ng mga magulang. Hindi ibig sabihin na sinasend na natin sila, pinag-aaralan natin yung ating mga anak, ay yun na.
Ilalagay na lang po natin lagi na, nandiyan naman ang teacher. 'Di ba? So wag natin iasa doon. Dapat tayo din po mismo mga magulang ay namomonitor po yung sitwasyon ng ating mga anak. Lalo po personal natin mga anak yun. Yes. Ang school po ay secondarily responsible sa ating mga anak. Pero the main responsibility of taking care of pagpapalaki ng ating mga anak ay tayo po mga magulang. Yes, tama po iyan, ha? Kaya sa ating mga mga magulang, yan, palagi-lagi i-monitor ninyo yung inyong mga anak. Kumusta ba siya sa school? May nang-aaway ba sa kanya? Kausapin ninyo yung kanilang mga guro. Hindi po mga kabrigada na kapag nag-aaral na, ay sige, kaya na niyan, o, 'di ba? I-monitor po natin mga kabrigada. Ayan. Paalala po yan mula sa ating Power Cell Herbal Capsule lang mamalasakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, nagpapatuloy tayo sa ating programa at ang bahaging ito mga kabrigada ihatid sa atin ng ating Yummy Vit Syrup. Yan. Sabi nga natin mga kabrigada, napaka-importanting ma-monitor ng mga magulang ang kanilang mga anak. Hindi lang po dapat yung performance nila sa school ang minomonitor natin. Yan, pinapagalitan dahil hindi 100 sa test. Diba? Oo, dapat din mga kabrigada, bukod sa gusto nating makakuha ng 100 mga kabrigada sa test yung ating mga anak, ang tanong po ba dyan, may ginagawa po ba kayong support? Oo, para po magkaroon po siya ng sapat na energy, magkaroon po siya mga kabrigada ng sapat na mapagkukunan. Oo, na nutrisyon mga kabrigada para po maging aktibo siya sa klase. Yan, mas madali pong ma-absorb ng kanilang utak mga kabrigada yung mga lesson, mas madali nilang naiintindihan. Diba? Kasi kung tayo naman po mga kabrigada, pinag-aaral natin yung ating mga anak pero hindi po natin halimbawa, wala po aalis po sila ng bahay nang hindi nag-aagahan, 'di ba? Hindi natin inaasikaso. Abay, ibang usapan po iyon mga kabrigada. Lalong-lalo na sa edad po mga kabrigada na 3 years old hanggang 15 years old, napaka-importante po mga kabrigada yung pag-aalaga na ibinibigay po natin sa kanila. At lalong-lalo na napaka-importante po dyan yung mga supplements mga kabrigada na ibinibigay natin sa kanila para po mabigyan ng karagdagan pong nutrisyon or kaya naman mapunan yung mga nutrisyon na nagkukulang po sa kanila. Katulad po mga kabrigada ng ating Yummy Vit Syrup, meron ho yung taurine, nakakatulong po mga kabrigada para mapatalas ang kanilang isipan. Meron din po yung lysine, para po mga kabrigada mapagana silang kumain. At meron din po yan mga kabrigadang chlorella growth factor. Nang sa ganon, kung gusto nilang maging basketball player o gusto nilang maging pageantera, yan, beauty queen, o diba? Achieve nila mga kabrigada yung height na gusto nila. At naiiwasan po niyan mga kabrigada yung tinatawag ko nating stunting sa kanila po mga kabrigadang kalusugan. Nang sa gayon, lumaki po sila na talaga namang kayang-kaya po nila, achieve nila yung kanilang mga pangarap. Yan po mga kabrigada ang ating Yummy Vit Syrup. Available po yan sa mga autorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Sige, dire-diretso tayo mga kabrigada. Kanina pinag-usapan natin yung obligasyon ng paaralan po kapag may naiulat na kaso ng bullying sa kanila. Ngayon naman, paano ito, attorney? Halimbawa, nagsumbong yung estudyante sabihin na natin, sa kanyang teacher o kaya naman sa kanyang guidance counselor, pero wala pong ginawang aksyon yung paaralan. Maari po bang managot ang paaralan kung hindi po nila na-aksyonan yung reklamo ng isang estudyante? May pananagutan po ang eskwelahan o institusyon kapag hindi po niya nagawa yung mandato na binigay ng batas sa kanya. Mm-hmm. Sabi ko nga po, may obligasyon po ang paaralan base po sa batas na magkaroon ng polisiya sa anti-bullying at nakapaloob po sa policies nito kung ano dapat niyang gawin. Dapat nga po ay meron siyang pag-define kung ano po ang bullying sa school.
So dapat po yan ay pinagbibigay alam sa mga estudyante, sa mga teacher, sa mga parents. Okay po. Dapat nakalagay po doon na ano yung mga bawal na gawin o yung prohibited acts. Dapat meron ding reporting channels kung paano kayo magre-report, sinong ire-report, anonymous yung mga magre-report para hindi nakikilala, ganun po. Dapat meron ding timeline kung hanggang kailan nila aaksyonan yung report. So hindi pwedeng nag-report lang, so walang aksyon. So dapat may time, halimbawa 5 days, 10 days, dapat may resulta o may kaukulang gagawin ng school. Kung meron nga, dapat merong fact-finding na gagawin ng school. Mag-iimbestiga sila. Kung meron na napatunayang merong ang bullying, dapat may disciplinary measures sa naging gumawa ng bullying at siguro yung mga interventions, kumbaga counseling o kung ano man. Bukod doon, dapat magkakaroon din sila ng palisiya na hindi makakaganti. Walang retaliation na mangyayari kasi magiging cycle lang siya. Totoo. Uulit lang ulit. Okay. Tapos yun nga, meron ng magiging referrals na kumbaga kailangan may counseling, kailangan kung halimbawa mayroong paglabag sa ibang batas ay may pwedeng i-refer sa law enforcement o sa social welfare kung paano magiging mga aksyon. At kailangan merong recording na gagawin with regards to the incidents, pero these are purely confidential in nature. So kung hindi po ito magagampanan ng eskwelahan, maaari po siya makatanggap ng mga sanctions, both administrative, halimbawa po, ma-reprimand ng DepEd, pwedeng pagsabihan ng local government unit, or kung halimbawa naman po magkaroon ng civil liability, pwede pong papanagutin ng school for damages, at kung halimbawa may criminal liability, well, pwede pong idaan natin sa regular courts for the prosecution of the criminal aspect. Oy, maano pala, madugo-dugo din. Oo. Pabigat po yung Mabigat. responsibilidad ng mga schools base po sa ating batas sa anti-bullying. Gusto ko lang i-highlight, attorney, yung retaliation kasi posible talaga yun mangyari kasi pag nagsumbong yung biktima na nabubuli, baka pagdating ng oras pinag-usap sila, pinagharap sila, tapos pwede silang balikan nung nambuli sa kanila. So doon sa batas natin nakapaloob din na bawal kang mag-retaliate. Pag ikaw ay gumanti ulit doon sa nagsumbong, sa biktima, may kalalagyan ka. Well, magiging ibang action naman po 'yon, magkakaroon naman po yung action yung nambubuli. Ito po ay isang parang binibigay po sa school paano hindi magkakaroon ng gantihan in case magkaroon po ng ganung mga pagkakataon. So, syempre, halimbawa, kung magkaklase, pwede paghiwalayin sila ng section. Or kung mga ganun pong mga pamamaraan. So, depende po iyan sa magiging palisiya po ng school pagka mayroon silang mga kasong ganito. So, ano naman po yung karapatan ng biktima habang iniimbestigahan po yung kaso ng bullying? Well, number one po ay ang biktima po pag nagsumbol, may anonymity. Anonymous po siya. Hindi po siya pangangalanan. Hindi siya ipaghaharap doon Hindi sa... pa po agad, siguro. May mga pagkakataon po kasi dapat hindi rin ilabas ang pangalan ng nagrereklamo kasi baka po may backlash din sa ibang mga... Alam niyo po yung community, sabi ko nga, halimbawa, kaya siya hindi nagsusumbong kasi nahihiya siya. At baka mamaya, ilangan lulukuhin na, ay, magsumbongero naman. So, minsan, kaya po nagkakaroon ng anonymous filing sa mga schools pag ito pong mga reklamo. At yun nga po, yung records nito ay confidential. Hindi po pwedeng isopubliko, basta-basta. So, bukod po doon, siyempre karapatan din po nung nagrereklamo na magkaroon ng patas na investigasyon para po malaman kung talagang merong bullying na nangyayari. Siyempre, yun may karapatan din naman ng inaakasuhan ng bullying.
Ganon din po, siguro kung talagang meron, pwede pong magkaroon ng polisiya ang school na hindi sila paglalapitin. Or yung halimbawa po, yung pong gumagawa ng bullying, maaaring masuspend muna kung samantala para hindi po malapitan yung ating mag-aaral sa kanyang pagpasok. So depende po 'yan sa anong mga ilalagay na polisiya po ng school pag may gantong mga reports sa kanila. Pero dapat po isa sa karapatan namin maresolbahan yung kanyang reklamo at yun po ay ma-actionan. Yan. Sa mga magulang natin na nakikinig ngayong umaga, ha? I-take note nyo yun, mga kabrigada. Napaka-importante ng ating pinag-uusapan dito sa ating programa ngayon. So, paano naman po yung bullying sa labas po ng paaralan at online? Sako pa rin po ba ito nitong Anti-Bullying Act? Ang Anti-Bullying Act of 2013 po, sabi ko nga ay covered po ay primary and secondary school. So lahat po ng actions or activities na school sanction, doon po napapasok yung pong coverage ng Anti-Bullying Act of 2013. Now, kung ito po ay nangyari sa labas, kung ito po ay school-related pa, okay, maaari po siya pumasok pa sa batas na ito. Okay. Ganon din po pag pumasok po sa pamamagitan ng social media, yung cyberbullying. Okay. Kasi sa cyberbullying po, ito po naman ay actions din ng bullying with the use of electronic means through social media and yung pare-pareho pong kaparehong mga mediums, kumbaga. Opo. So kung ito po ay school-related, yung mga ginagawang iyon, yung pasok pa rin po sa Anti-Bullying Act of 2013. Paano po ba natin, attorney, nasasabing school-related? Halimbawa, kaklase niya, sabihin na natin na nagsumbong. Sige, nagsumbong. Tapos, pinatawag ng, sabihin na natin ng school or ng guidance counselor yung bully. Inambangan sa labas. Considered po ba yun as school-related, attorney? I believe connected pa rin siya. Kasi yung kanilang environment kasi na pinagsimulan ay sa school pa rin. So, and halimbawa, schoolmates, classmates. So, I believe po, related pa rin po ito sila. So, it is school-related. Pag halimbawa naman pong sa isolated actions outside of school na hindi naman kasama sa school, hindi kaklase or man, hindi po siya under ng Anti-Bullying Act of 2013. Pero may kaakibat po namang batas na maaaring magparusa sa kanya, katulad po ng ating Safe Spaces Act. O pwede po sa iba pa po nating mga batas under the Revised Penal Code, halimbawa po sa mga physical injuries or kung halimbawa minor de edad, edi sa ating child abuse law. So ang importante, kapag nasa loob ng paaralan, attorney, pasok dito sa Anti-Bullying Act. Opo. At kung halimbawa naman po ito ay sa labas na nangyari pero connected pa rin po sa school-related activity or relationship between the students, edi sa tingin ko po ay papasok pa rin po dito sa Anti-Bullying Act of 2013. Kasi minsan, yun ang sinasabi natin na kapag bullying, pasok na agad kahit nasa labas. Kahit hindi naman school-related. Oo. So, mas maigi po mga kabrigada na na-define natin at na differentiate natin yung dalawang iyon. Basta po, ang Anti-Bullying Act of 2013 po, ang coverage po niya ay for school-related kasi nga po, meron mandato ang schools na tugunan yung anti-bullying, yung bullying na nangyayari sa mga schools. Outside of schools po, hindi po ito mismo yung gagamitin. Pero may mga iba po namang batas na nangangalaga rin po at nag-prevent ng bullying. Pwedeng malakas na kaso ay criminal. Oo. Opo, Doon. sa mga violations po natin ng Safe Spaces Act, sa child abuse. Mas mabigat-bigat yun. Meron po yun. Kaya po sa mga magulang dyan, paalala natin sa inyo, ha? Again,
Kasi minsan may mga nangyayaring ganun eh. Pag sinabi na estudyante ng ganitong paaralan, binuli yung anak ko, school na agad ang iisipin natin dahil estudyante lang. Pero kung hindi naman po related, kumbaga, hindi naman po sila sa iisang school nag-aaral, pero nabuli yung anak ninyo, yan po ay mas maigi na dalhin po natin sa police, 'di ba? I-blatter nyo sa police o kaya sa barangay kung saan po nangyari yung bullying. Napaka-importante niyan. Record nyo mga kabrigada dahil yan pong mga record na mga blatter na ginagawa nyo yan po ay ebidensya yan. Kung mag-escalate man po, sana naman ay hindi, yung sitwasyon na kinakaharap ng inyong mga anak. Okay? Kaya 'di ba? Napaka-importante po yung magulang sa pagprotekta sa kanilang mga anak. Importante 'yan mga kabrigada dahil kung papabayaan na lang natin ang anak natin, nasaan naman po yung ating tawag diyan? Nasaan yung ating obligasyon or yung morality na hayaan na lang natin na masaktan, ibuli yung ating mga anak. Tayo po na mga magulang, ang isa sa kailangan pong dapat pinakaunang magprotekta sa kanila. Ayan. Paalala po yan o mensahe mula ho sa ating Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, alas 8:47 at ang oras yan mga kabrigada inatid sa atin ang ating standout ES4 Multivitamins Capsule. Yan. Para sa mga teenager naman ho natin yung anak, may edad na 16 hanggang 21 anyos mga kabrigada. Malaking tulong ang ating standout ES4 Multivitamins Capsule mga kabrigada para po mapunan yung mga nawawala pong nutrients sa kanilang katawan dahil sa mga edad na yan mga kabrigada, busy po yan sa mga academics, lalo yung mga nasa college. Yan. Kailangan yung energy po nila, yung development nila ay nakakasabay doon sa mas advanced po mga kabrigada ng learning na ibinibigay po sa kanila. Yan. Kaya po, naririyan, nakasuporta naman po ang ating standout ES4 Multivitamins Capsule. At alam nyo ba mga kabrigada, actually, yung ating standout, hindi lang po yan para pang support lang sa kanilang health. Nakakatulong din po yan sa mga yung sa psychological factor ba ng ating mga anak. Meron po yan kasing gamma na tinatawag na nakakatulong po mga kabrigada para hindi naman masuppress pero matulungan lang yung understanding, yung pag-cope nila lalong-lalo na sa edad nila na marami pong nagbabago sa kanilang katawan. Yeah, na nakakatulong din mga kabrigada doon sa psychological impact ng mga pagbabagong iyon sa kanila. Sa kanilang mental health in short, mga kabrigada. Kaya malaking tulong po yan na Standout ES4 Multivitamins Capsule. Available po yan sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Diretso na po tayo mga kabrigada sa ating pinag-uusapan. Dito po sa ating programa, ang ating topic pa din ay bullying sa mga kabataan. Kanina napag-usapan na natin na sa yung sakop ng Anti-Bullying Act doon po mga kabrigada sa labas ng paaralan which is dapat school related. Ngayon, Attorney Alan, paano po kung yung pang-aapi or bullying ay naganap sa social media, sa group chat o online gaming platforms? May kukonsider pa ba yun na parte ng Anti-Bullying Act? Pwede pa rin po basta siya ay school related kasi ganito po kasi yung provisions po ng Anti-Bullying Act of 2030, sabi ko nga ang covered po niya ay elementary and secondary schools. Kasi po mayroon pong obligasyon or duty ang school na pangalagaan ng kanilang mga estudyante at sila din po ang mayroong supervision sa lahat ng mga estudyante nila. Mm-hmm. So kung yung gumagawa po ng bullying sa ibang school, hindi po nila kayang patawag, hindi po nila kayang bigyan ng kaukulang parusa. Mm-hmm. So kaya po ito ay school related sa ngayon. Kasi nga po yung duty po ng school din na idisiplina yung nagawa ng bullying. So kung yung ito po chat group ay sa mga magkakaklase, yan, papasok po yan dyan.
Pero kung ang nagawa po ng bullying not from that school, hindi po siya papasok sa Anti-Bullying Act of 2013, pero papasok po siya siguro sa ibang mga batas natin na nangangalaga naman sa kapakanan pag ang ginagamit po ay social media. Oo. Ito nung nakaraan, attorney, may nag-trending. Oo, from Quezon yata, yung estudyante na 21 years old, nabully daw siya ng kanyang mga kaklase dahil during the online class, ewan ko lang, alam ko nabalitaan mo ito, attorney. During online class, nakabukas yung camera niya, tapos parang, actually naging usap-usapan online, na parang in-screenshot or vinidyohan ng mga kaklase niya yung online class nila, tapos inilagay sa GC, at kumalat sa buong school, yung video na ang depensa niya ay siya ay tumatango laang doon sa nagsasalita. Pero binigyan yata ng ibang pagpapakahulugan nung mga kaklase. Kasi hindi naman daw ganun dapat magtango, 'di ba? So, sa ganoon pong klase may ano po 'yan? Jurisdiction po ba ang school doon sa ganoon? Sa tingin ko po ay under po yan ng policy ng school. Pwede pong actionan niya ng school. Yun nga po ang problema natin ngayon. Kaya nga po tayo tinuturuan na think before you click. Diba? Yung mga ipopost natin dapat ay pag-isipang maigi dahil hindi natin alam kung tunay ba yan or hindi. Makakabuti ba yan or hindi. Diba? Yun po ang problema natin ngayon. So, we should be very careful with what we do in social media, in what we share in social media. Opo. In that case po, kung halimbawa mapatunayan na may pagkakamali yung mga estudyante sa pagpo-post, it can be, and tapos ito ay series ng ginawa at nangyari po dyan, halimbawa sa pagpo-post ay may mga commentaries na lumalabas at patuloy po ito. Well, it could be a ground for a prohibited act under the Cyberbullying Act. Ito, speaking of cyberbullying, attorney, ano po ba yung pagkakaiba nitong bullying at cyberbullying? Well, yun lang po ang pagkaiba niya. Paggamit po ng mediums like social media. So, sa pamamagit sa bullying. Halimbawa, yung pananakot, you do it through your chat group. Yung pamamahiya to your chat group. So, doon po siya pumapasok. Okay. So, if ever, halimbawa, ako ang biktima at nangyari sa GC, yung pambubuli sa akin, pwede ko ba siyang i-escalate na ito ay pwedeng maging criminal dahil sa cyberbullying? Pwede rin po kasi halimbawa ang Anti-Bullying Act po ay ang naglalagay po ng pamantayan ng pagpaparusa kumbaga ay ang school. Okay. Kung may iba pong naganap na halimbawa na krimen, pwede po siyang maparusahan sa ibang batas. So, diyan po papasok yung Safe Spaces Act. Okay. Kung may kung mayroon pong sexual harassment nangyari innuendo doon po sa pagbe-message, pwede pong under anti-sexual harassment din. So, depende po yan sa anong ginawang action. Yun. Malinaw ho yan, mga kabrigada. May nagtatanong. Sige, mamaya na. Mamaya na, Ate Josie. Sisingit natin yun mamaya. So, pagdating naman po sa karapatan ng biktima, ano po ang maaaring gawin ng estudyante o magulang kapag patuloy pa po yung bullying kahit inireklamo na yung bully? Kasi pag nireklamo na po yan, sabi ko nga, dapat gumagawa na po ng action ng school. So, dapat nagkakandak na sila ng investigasyon. Dapat nakausap na yung perpetrator o yung gumagawa ng bullying. At dapat nagkaroon na rin ng proper sanctions. So, kung patuloy pa rin po yun, dapat po ang school ay gumagawa nga po ng palisiya. Anong gagawin mo pag first-time offender? Pag inulit. So,
At kung hindi po aksyonan na ito ng school, doon po papasok yung karapatan naman ng mga magulang na pati ang school ay ireklamo. Ireklamo. Dahil hindi po niya nagagampanan na kanyang kailangan gawin. Yung obligasyon niya. Yes po. Opo. So, maaari po bang humingi ng proteksyon or ilipat, for example, ng section ang biktima, yung biktima po yung hihingi nito kung naapektuhan ang kanyang pag-aaral at yung kanyang kalusugan? Pwede po. At sabi ko nga po, dapat po niyan, meron na pong polisiyang school sa kung anong dapat niyang gawin. Kapag may ganitong mga pangyayari, pwede pong masuspend yung gumagawa ng bullying. So, para hindi po sila magkita. Sabi ko nga po kanina, dapat magkaroon ng pagkakataon na mapaghiwalay. Kung hindi sila napagkasundo at patuloy nga ang bullying, dapat gumagawa po ang school ng paraan. Kaya nga po, di ba, sa mga handbook po ng ating mga eskwelahan, nakalagay dyan na kung halimbawa may ginawang pagkakamali ng isang estudyante, mayroon pong kaukulang parusa. Nandyan po yung suspension, yung reprimand, nandyan din po yung expulsion, kumbaga. So, siguro po, ito po ay napapaloob sa kung anong polisiyang ilalagay ng eskwelahan at kung anong kaparusahan ang ilalagay ng eskwelahan doon po sa gumagawa ng pambubuli. Naalala ko, attorney, nung mga nakaraan, di ba may kumalat na video noon na sa loob ng isang public school na secondary yata iyon, may binubuli na isang estudyante at naroon lang yung teacher sa loob ng classroom. So, yun po ba, attorney, ay may consider natin na isa ng maliwanag na paglabag dito sa Anti-Bullying Act? Well, opo. Kasi kung wala pong ginawa ang teacher doon po sa pangyayaring yun, dapat po ay naaaksyonan ng eskwelahan. Kasi ang teacher po ang dapat nangangasiwa ng kaayusan doon po sa loob po ng classroom. So bakit po niya pinayagan iyon? So of course, sa ating pong batas at dapat may due process. Yan naman po ay hihingin din ng panig ng teacher kung bakit ganun ang pangyayari. Pero kung po yung mapatunayan na kapabayaan ng teacher, dapat po siyang managot. Opo. Okay. So may karapatan po ba ang biktima na humingi ng danyos kung nagdulot ng trauma o pinsala po yung bullying? Opo. Pwede po kayo makahingi ng danyos sa pamamagitan po pagpa-file ng civil case for damages sa ating mga korte. So, kailangan po natin patunayan kung ano po ba yung damage na sa atin. Halimbawa po, emotional distress, kung halimbawa po may injury kayo, so pakita nyo yung medical certificate, pakita nyo yung inyong psychological report, or kung ano man. Tapos, halimbawa, ang mismong school may kapabayaan, pwede po din ninyong hinga ng danyos ang school dahil po sa kanyang kapabayaan. So, ganun po. Civil cases po. Oo. Actually, maaari talaga yung mga kabrigada. May naalala lang kasi ako, attorney, na ngayong taon lang din yun. May pinost yata yung sa Supreme Court yung decision nila na sinasabi na parang binaliktad nila yung isang hatol ng isang RTC. Binaliktad nila yung hatol doon sa isang kaso na pinagbayad pa yung school. Nakalimutan ko anong school yun pero pinagbayad nila ng mga danyos doon po mga kabrigada sa biktima, yung magulang, even yung mga gastos pa nung pagkakaso, talagang pinabayad po yung school. Oo. Opo. Doon po sa sa mga magulang dahil napatunayan talaga na walang ginawa yung school. Oo, doon po sa kaso ng ng nabubuli na estudyante. Opo. Ang ating pong mga eskwelahan ay meron nga pong obligasyon na pangalagaan ng ating mga mag-aaral. At pag meron pong kapabayaan ng eskwelahan sa pamamagitan po ng hindi tamang pagpili ng mga teacher na nararapat magturo. Okay. At may kapabayaan po yung mga teacher na yon, pwede pong singilin sa eskwelahan yung pong danyos doon po sa biktima. Kalain nyo yun, lahat ng ginastos, abay isiningil sa school, walang nagawa. Kailangan nilang magbayad. Ganun po yun. So dapat po, maingat po ang ating mga paaralan sa pagpili po
ng kanilang mga teacher kasi dapat po ang pinipili nila ay yung pong karapat-dapat din lang magturo at alam nilang kayang mga laga sa mga estudyante. Kasi po pag sila po ay nagkaroon ng kapabayaan, ay maaari po ang eskwelahan na managot. Oo, dahil sinasabi nga natin mga kabrigada na ang mga teacher ang pangalawang magulang, oo, 'di ba? Ng mga bata. Oo, dahil syempre, sa totoo lang, mas mahaba pa yung stay na active po yung mga bata sa loob ng eskwelahan kaysa po sa loob ng bahay. Kasi yung may ilang oras dyan, natulog yung bata sa bahay eh. So talagang halos the whole hours mga kabrigada na active or gising po yung bata, nandoon sa school. So kailangan talaga na yung mga teacher ho natin dyan ay nakabantay talaga, nakamonitor talaga. Pag may nagsusuntukan, awatin na. Ganon yon. Ayusin kung may mga gulo kasi unang-una yung responsibilidad natin na protektahan at turuan yung mga bata ay nandoon pa din. Yun po yung isa sa mga kinakailangan nating gawin bilang pangalawang magulang ng mga batang iyan. Diba? Kabrigada ha. Kaya napaka-importante talaga. Kasi paano kung ikaw mismo mga kabrigada, halimbawa teacher ka, nangyari to sa amin noon, attorney, nung nag-aaral ako eh. Yung teacher namin masakit yung ulo, may nag-away. Wala. Loading si teacher. 'Di ba? walang ginawa talaga, nag-away. Kami na lang ng mga mag-aaral yung nag-awat doon sa nag-aaway na dalawa dahil yung teacher namin masakit ang ulo. Nagpapahilot doon sa kaklase ko na ng ulo. Ay, ganon. Nagpapahilot ko mga kabrigada. Yun, nakapikit lang siya. Tapos ayaw niyang magsaway. Kami mga magkakaklase ang nagsaway doon sa nagbubugbugan. Pero yung ganoon po mga kabrigada, napaka-importante talaga bilang isang guro. Kasi responsibilidad pala yun, lalong-lalo na kung nangyayari sa loob ng classroom, 'di ba? That is your responsibility. Ikaw kumbaga kung nasa hierarchy mga kabrigada ng command, ikaw talaga yung in command doon sa classroom. Kaya dapat protektahan mo kung sino yung mga nasa loob ng classroom. Yan, ha? Kaya napaka-importante din mga kabrigada yung pangangalaga ng mga teachers sa kanilang kalusugan. Nang sa gayon, nagagampanan nila ng maayos yung kanilang responsibilidad. Isang paalala mula sa ating Power Cell Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, huling yugto ng ating legal na usapan. Kabilis ng oras. Para lang kami ni Attorney Alan nagmamaratisan din tapos na agad. Yan. Ang bahaging ito mga kabrigada, yunetid sa inyo ng ating Guard C Plus with Zinc. Always protektodo ang kalusugan. Type ko yan. Yan. Ngayon po mga kabrigada na nagbabago ang panahon. Yan. May time po na sobrang init, may time naman na bubuhos ang pagkalakas-lakas na ulan. Kung minsan mga kabrigada ay aalis tayo ng bahay na mainit ang panahon, tapos pagkahapon ay umulan, tapos nakakalimutan natin ang payong, pag nabasa tayo minsan. Yan. Baka kinaumagahan, hindi na tayo makapasok sa trabaho dahil po nabasa ng ulan. Malaking problema po yung ganyan. Bawas na naman yan sa sahod. 'Di ba? Imbis na ipandagdag na sa pambili ng ng ulam o kaya ng budget ng pamilya, mailalagay pa natin mga kabrigada sa gamot na iinumin para syempre gumaling. Tapos nabawasan pa yung leave mo na dapat sana yung leave mo ay pang bakasyon o pang happy ninyo ng iyong pamilya. 'Di ba? Masakit sa loob yung ganoon na liliban sa trabaho, gagamitin yung leave para po mga kabrigada sa pagpapagaling. 'Di ba? Kahit may leave yan or with pay yan mga kabrigada, mas maigi pa rin na nagagamit natin yon para po sa bonding kasama po yung pamilya. Kaya naman po naririyan ang ating Guard C Plus with Zinc. Meron ho yung vitamin C. Makakatulong po mga kabrigada para mapalakas ang ating immune system. At yung zinc naman para makatulong mga kabrigada yung depensa ng ating katawan. Yan. Minsan nababaliwala natin mga kabrigada yung zinc na yan, pero napaka-importante niyan para po maprotektahan, mapalakas yung ating depensa ng ating katawan laban po sa anumang mga sakit at karamdaman. Plus yung Guard C natin mga kabrigada, mayaman po yan sa vitamin C na makatutulong po sa inyong collagen production para naaalagaan din po mga kabrigada yung ating mga balat.
Tama! Guard C Plus with zinc, available po yan mga kabrigada sa mga tulisadong butika at parmasa na matatagpuan sa inyong mga lugar. Yan, huling yugto na tayo, Attorney Alan. Kalain mo yun, inabot din tayo ng huling yugto. So sige, pagdating naman po dito sa pananagutan at parusa. So ano po yung maaaring kaharapin ng bully at ng kanyang mga magulang kung malubha po yung naging epekto ng pangbubuli? Okay po. Kung base po sa palisiya ng school, kailangan po niyang masuspend or ma-expel. Ma-expel, Maaari po siyang makaranas noon. Kung halimbawa po naman na meron pong damages na matatamo ang ating pong biktima in the form of emotional stress or psychological trauma, kung mapapakitaan po yun ng report po ng nag-assess na doktor, pwede pong humingi ng damages. Ganon din po kung may mga injuries. Papakita lang po medical certificate kung anong mga nagastos dito, pwede po humingi ng danyos po. At kung halimbawa po ito naman ay ang paggawa po ng bullying ay meron pong kaakibat pa na ibang aksyon na pwede pong maparusahan sa pamamagitan po ng isang criminal case, maaari din po siyang kasuhan ng isang criminal case at magkaroon po ng kumbaga hatol ng pagkakulong kung siya po ay mahatulan. So, depende po yan din, syempre, kung ang ating pong gumawa ng bullying ay minor or hindi. So, dyan po papasok din naman ang batas natin sa juvenile justice law. Pwede po ba, attorney, na managot yung magulang? Opo, pwede po. Lalo po kung minor ang ating pong gumawa ng bullying. Kasi po, obligasyon po ng magulang sa batas na sagutin kung ano ang gagawin ng kanilang mga anak. Opo. So may pananagutan din talaga yung mga magulang. Opo. So ito lang, attorney, kasi sa mga nangyayari po kasi ngayon sa ating mga kabataan, lalong-lalo na nitong mga nakaraang araw, attorney, na parang yung unang-una yung shooting sa Tacloban, yung knife attack sa Cavite, 'di ba, ng mga kabataan sa loob ng school mismo, sa loob ng school premises. So, minsan po nagiging rason na nabully kasi. Oo, kaya ganoon yung naging actuation, naging action, naging kumbaga naging dahilan ng mga aksyon na ginawang ng mga estudyante. So, minsan po ba pagdating po sa halimbawa sa pagkakaso, minsan naging acceptable po ba yung dahilan na nabubuli or nabuli yung bata kaya ginawa niya yung mga bagay na yun? Ako po kasi ang aking pong paniniwala, ang isang pagkakamali hindi kayang itama na isa pang pagkakamali. Ayun po Ang problema lang po, ginagawa nga po minsan dahilan na kaya po ito ginawa ay dahil bumawi. Dahil ako'y nabubuli. To which is, sa akin naman pong personal na mali pa din. Mali pa din. Kaya nga po, importante po sa ngayon kung papaano po pinalaki ng mga magulang ang kanilang mga anak. Kasi doon po magre-reflect sa kung actions ng bata. Kung paano siya saharapin yung pambubuli. Dadaan ba siya sa proseso na itinadhana ng batas o mismong siya ang gagawa rin ng sarili niyang hakbang na para bumawi na lang, which is minsan ay mali din. So napaka-importante talaga yung paghubog ng mga magulang doon sa mga bata. And with this, attorney, siguro payo na laang po sa mga schools, sa mga magulang, at lalong-lalo na po sa mga bata. Okay po. Una po ay sa mga schools, ating pong obligasyon na pangalagaan po ang ating mga estudyante. Kaya po tayo magkaroon ng magandang polisiya po sa mga pagkakataon na mayroong bullying po sa ating mga schools. Ang bullying po ay tunay na nangyayari at
maaari pong sabihin nyo, wala, pero meron yan. Na medyo kailangan lang po natin maging mas active po sa ating mga bata para ma-encourage sila na magsabi kung meron. Sa ating po mga magulang, pakitutukan po ating mga anak. Kayo naman po ay lumaki din gaya nilang mga naging bata. So alam nyo rin po kung ano yung mga pagdidisiplina at pagpapalaki na ginawa po ng ating mga magulang dati sa atin. Siguro po maganda ating pong ituro sa ating mga anak at nang sila'y magabayan ng maayos. At sa ating po mga estudyante, tayo po ay habang lumalaki, natututo, siguraduhin natin po na ang ating pong pakikitungo sa iba ay pantay-pantay. Wala pong tayong minamaliit at wag po tayong magmalaki. Yun lang po sa tingin ko. Maraming salamat, Attorney Alan Alda. Yan, mula po mga kabrigada sa Integrated Bar of the Philippines, Batangas Chapter. Pero hindi pa tayo tapos, Attorney. Siyempre, may pagbati ka pa. Oo. Lulubusin ko na. Dahil sinulo mo ngayon, Attorney. Oo. Salamat. The floor is yours. Salamat po sa lahat na nakinig sa programa namin. Nagdadalo na po kami. Sa programa po, tuwing Saturday po, kayo po ay laging makikinig sa ating pong programa dito po sa Brigada, tuwing 8 o'clock to 9:20. Ganun din po ang aming pong LODI, Lawyer of the Day Initiative sa ating pong mga korte sa buong probinsya ng Batangas every Tuesdays and Thursdays. At sa ating pong IBP Free Legal Aid Consultation every Friday po ng 1 o'clock to 5 o'clock sa aming pong opisina sa IBP Batangas Chapter sa Palyokan West, Batangas City. Binabati ko po ang aking asawa, si Ana, aking pong 2 anak, si Anton at si Allen, at aking pong mga kasamahan sa Batangas Masonic Lodge number 35. Meron po kami activity ngayon. At sa IBP Batangas Chapter, nakasalukuyan po naglalaro kalaban po ang Quezon Chapter sa UB. Sana manalo kayo dahil wala ako. Sige, ito lang, Attorney, isisingit ko lang na tanong kasi may mga tanong tayo din Oo, yung tanong natin, Josie, kayang-kaya ko na yung tanong isagutin. Kasi nagtatanong siya, anong klase daw na pambubuli pwedeng i-report sa kinaukulan? Lahat po. Lahat? Oo, lahat na klase ng pambubuli. Yan, pwedeng i-report at Ate Josie. Pero ito naman, out of topic lang kasi natin, kaya isisingit ko na din, Attorney Alan. So, kanyang katanungan ay, siya daw ay may asawa, may 3 anak. Hiwalay na daw siya ng asawa niya, matagal nang hiwalay. Kasal daw sila pero matagal nang hiwalay. May bahay daw sila, anak niya yung napanganay ang nakatira doon. Ang tanong niya, sino po ang may-ari po talaga ng bahay? Yung pong bunso namin na binata ang nagtayo ng bahay namin nung nagsasama pa daw sila ng kanyang asawa. Conjugal property po talaga naman namin. Sino po talaga ang may-ari ng bahay po? Okay. So, base po lang sa sinabi po ng ating nag-message, ang lupa po ay conjugal sa mag-asawa. Pero po ang bahay, kung sinabi niyo po ay ang bunso ninyo ang nagpagawa, ay di sa kanya po yun. Kasi out of his own money, ginawa ang pagpapatayo po ng bahay. Ayun po, sa kanya po yun. Oo, yung bahay. Oo. So, ang nakatira ngayon ay yung panganay na anak. Okay. Nasagot na po yung katanungan, ha? Oo, ganun po kasimple. yung anak niya pong bunso. Opo. Yung Sino po nagpatayo ng bahay? Kanya po yun. Oo. Ngayon, kung may karagdagan pa po kayong katanungan, Ay, every Friday po. Opo. Sa Attorney. IBP Batangas Chapter po. Meron po kami free legal aid consultation every Friday, 1 o'clock to 5 p.m. po sa aming
building sa Palyokan West, Batangas City. Oo. Pwede rin po kayo tumawag everyday para po ma-schedule po kayo. Yes, opo. Medyo malayo-layo siya, galing pa siyang Tingloy. Opo. So kapag pumunta po kayo ng Batangas City, dalhin nyo na po yung lahat ng mga documents na magsusupport po doon sa inyong concern. Okay? Okay. Yan. Sige, maraming salamat, Attorney Alan. At, at syempre mga kabrigada, magbabalik pa po ako para sa inyong mga pagbati, komento, suggestion, reaksyon. Dito ho yan sa ating programa. Sa ngayon po muna ipapaalala natin, napaka-importante ang pangangalaga sa ating kalusugan. Yan. Kasi kapag tayo ay hindi malakas, hindi po malusog, paano na lang yung mga umaasa po sa atin? Di ba? Imbis na ikaw yung kukuha na ng lakas, ikaw yung nagiging rason mga kabrigada kung bakit hindi lalakas yung mga umaasa po sa inyo. Kaya dapat mga kabrigada, lagi-lagi, huwag kakalimutan ang pag-inom ng inyong Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit sa iyo dahil ikaw ang sandigan.